وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا كنتم تشاهدون مواد هذه القناة للمرة الأولى فلا تترددوا في الاشتراك وتفعيل الجرس لتصلكم الدروس المقبلة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. أما بعد, sa lahat po ng mga estudyanteng nakapag-enroll sa batch 1, batch 2, batch 3 at batch 4 sa Arabic Grammar Online Class, at sa lahat po ng mga estudyanteng nakapag-enroll sa Special Arabic Class for Beginners batch 1, ay welcome po sa inyong lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat naman po ng mga estudyanteng hindi nakahabol sa mga araw ng pag-enroll, na huli sa tinatawag na schedule natin sa pag-enroll, ay welcome din po sa inyong lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lilinawin lang po natin ang mga estudyanteng nakapag-enroll at hindi nakapag-enroll. Ano nga ba ang kaibahan ng dalawang grupong ito? Lahat po ng mga estudyanteng nakapag-enroll ay mayroon po silang pagsusulit at dagdag aralin insyaallah subhanahu wa ta'ala. At mayroon po silang kanya-kanyang schedules sa kanilang pag-aaral. Meron pong sariling schedule yung mga beginners at yung mga advanced. At sa lahat naman po ng mga estudyanteng hindi nakahabol sa enrollment, ay welcome po kayo na manood sa mga videos namin dito. Punta lang po kayo sa playlist at piliin nyo po ang Nahu Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah. Pwede po kayo mag-umpisa sa lesson 1 hanggang sa last lesson na in-upload natin insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi po obligatory sa inyo na mag-exam. Wala po kayong pagsusulit. Okay? So, ang exam lamang po, ang pagsusulit ay para lamang sa mga estudyanteng nakapag-enroll or officially enrolled students insyaallah subhanahu wa ta'ala. Okay. Tutungo po tayo sa topiko natin sa araw na ito. Ito po ay hindi po pasok sa ating tinatawag na aralin at wala po tayong exam patungkol sa topic na ito. Ngunit, ito po ay isa sa pinaka importanteng topiko na dapat nating sagutin sapagkat maraming mga estudyante ang nagtatanong or baguhan sa subject na tinatawag na An-Nahu. Sabi nila, sila ay nagtatanong, ano nga ba ang kahulugan ng tinatawag na Ilmun Nahu? At ano nga ba ang nalalaman natin o malalaman pa lang natin sa tinatawag na Ilmun Nahu? Sapagkat mayroon po tayong iba't ibang ulum. Meron po tayong tinatawag na Ilmul Hadith, pag-aaral sa tinatawag na Al-Hadith, sa mga salita ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron din po tayong tinatawag na Ilmul Qiraah, kung paano po tayo magbasa. Mayroon din po tayong tinatawag na Ilmul Kitabah, paano tayo magsulat. At mayroon din pong tinatawag na Ilmut Tajwid. At ang Ilmut Tajwid ay nakafocus o pinag-aaralan dito kung paano po natin bigkasin ng wasto ang tinatawag na ayat, salita wika ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang Quran. At ibang mga kaalaman na tinuturo sa relihiyong Islam. Sa araw po na ito ay sasagutin natin ang mga katanungan ng mga estudyante na baguhan pa lang sa tinatawag na Ilmun Nahu. Sabi nila, ma huwa an-nahu? Ma huwa ilmun nahu? Ma huwa ta'rifu ilmin nahu? Ano nga ba ang ibig sabihin ng ilmun nahu, ng subject na nahu?
Ayan po ang sasagutin natin sa araw na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Idhan, sanata'arrafu ala ma'lumatin mubassata an ilmi nahu. Awalan, ang unang tanong po ay hal ta'lamuna shay'an an ilmi nahu? Meron po ba kayong nalalaman patungkol sa subject na nahu? Kung wala po, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ang una pong katanungan na ating sasagutin ay ang tinatawag na ma huwa ta'rifun nahu. Ano nga ba ang ibig sabihin ng an-nahu? Ano nga ba ang ibig sabihin ng subject na nahu? Okay. Una, ang unang kasagutan po ay ilmun nahu, awalan, huwa ilmul bahthi fi awakhiril jumal wa dhabti awakhiril kalimat. Huwa ilmul bahthi fi awakhiril jumal wa dhabti awakhiril kalimat. Ibig sabihin, iyon po ang ilmun nahu, ang pag-aaral po sa nahu ay ito po ang paghahanap natin o pag-re-research natin, paghahanap ng kasagutan o pagtuklas sa kung ano man ang nakalagay sa dulo ng pangungusap. Pagtuklas po natin kung ano ang nakalagay sa dulo ng mga pangungusap at pagtuklas po natin sa mga palatandaan na nakalagay sa dulo ng mga salita. Ang tinutukoy po dito, ang ibig pong sabihin ng sentence o jumla na ito sa ilmun nahu, sa subject po na nahu, ay malalaman po natin kung ano ang mga palatandaan sa dulo ng bawat salita. Ibig sabihin, kung ano ang mga harakat, ano ang mga vowels na dapat nating isulat sa dulo ng mga salita. Ito ba ay dhamma? Ito ba ay fatha? Ito ba ay kasra? O kaya naman ay sukun? So iyon po ang pinakaunang kahulugan o ang pinakaunang malalaman natin sa tinatawag na ilmun nahu, sa pagtuklas ng ilmun nahu. Pangalawa, ang ibig sabihin ng an-nahu, huwa al-ilmu alladhi yuwaddihu mawqi'al kalimati fil jumlah. Huwa al-ilmu alladhi yuwaddihu mawqi'al kalimati fil jumlah. Ibig sabihin, ang nahu, siya po yung subject, siya po yung kaalaman na pinapaliwanag niya o kanyang tinutukoy kung ano ang kalagayan ng isang salita sa isang jumla. Ibig sabihin, kung ano ba ang kalagayan ng isang salita sa loob ng isang pangungusap. Ibig sabihin, kapag sinabi po nating dhahaba Muhammadun ilal masjidi, dhahaba Muhammadun ilal masjidi, ano nga ba ang salitang dhahaba? Ano ba ang salitang dhahaba? Saan ba siya pumapasok? Siya ba ay verb? Siya ba ay action word? Or siya ba ay noun? Pangalawa, Muhammadun. Ang salitang Muhammadun, ano ba ang kanyang kalagayan sa sentence na ito, sa pangungusap na ito? Siya ba ay ism, noun, or predicate, or subject, or verb, or action word? Kung ano ba ang kanyang kalagayan? Siya ba ay doer, or siya yung action word? Okay? So, bawat kalima, bawat salita sa isang pangungusap ay pinag-aaralan sa subject na nahu, sapagkat sa pamamagitan ng pag-aral sa kanilang kalagayan, sa kanilang sitwasyon sa loob ng pangungusap, ay matutukoy natin kung ano ang pinupunto ng pangungusap na iyan. Ibig sabihin, ay mas malalaman natin kung ano ang kahulugan ng bawat pangungusap kung alam natin ang bawat kalima, ang bawat salita na nakalagay sa isang jumla or sentence. Ang pangatlong kahulugan ng tinatawag na ilmun nahu, huwa al-ilmu alladhi yabhathu an wadhifatil kalimati dakhil al-jumlah. Ibig sabihin, ang ilmun nahu po ay siya po yung kaalaman na
tinutukoy niya po kung ano ang trabaho ng isang salita sa loob ng pangungusap, sapagkat bawat salita po sa tinatawag na al-kalimatul arabiyya o sa lingwaheng Arabic ay meron po siyang trabaho, mayroon po siyang task. Kumbaga, may mga salita na nagiging dahilan para maging dhamma ang vowel ng isang kalima na susunod sa kanya. May mga salita naman na nagiging dahilan kung kaya ay nagiging fatha ang dulo ng isang salita. May mga kalima din, may mga salita na kung saan siya yung nagiging dahilan para maging sukun ang dulo ng isang kalima. At may mga kalima or salita, word, na nagiging dahilan para maging kasra ang vowel sa dulo ng isang pangungusap o salita. So, iyon po ang kahalagahan ng tinatawag na ilmun nahu, sapagkat sa ilmun nahu ay naaayos po natin ang ating mga jumla, ang ating mga sentence. Nalalagay po natin ang mga kalima sa wasto nilang kinalalagyan. Ibig sabihin ay naaayos po natin ang mga kalima sa pagkasunod-sunod nito. At nabibigkas din po natin ng maayos ang mga vowels na nakalagay sa kanilang dulo, maging nakikita man natin ito o hindi. Ibig sabihin ay kahit hindi po natin lagyan ng mga vowels ang dulo ng isang kalima, kapag tayo po ay nag-aaral ng ilmun nahu, ay kaya po nating magbasa kahit walang mga vowels na nakalagay sa dulo ng isang salita o kalima o isang jumla o pangungusap. So iyon po ang tinatawag na kahulugan ng ilmun nahu. So marami pong kahulugan ng tinatawag na ilmun nahu, ngunit ang tatlong ito po ay isa po sa mga pangunahing kahulugan ng tinatawag na ilmun nahu. Pangalawa pong impormasyon o pangalawang katanungan na sasagutin natin sa araw na ito ay ang tinatawag na mata nasha'a ilmun nahu. Mata nasha'a ilmun nahu. Kailan po nag-umpisa o kailan po lumitaw ang tinatawag na ilmun nahu? Kailan po ito nag-umpisa? Okay? Kailan po nag-umpisa ang tinatawag na ilmun nahu o ang kaalaman sa tinatawag na an-nahu? So, ang una pong kasagutan ay ظهرت الحاجة لعلم النحو بعد ظهور الإسلام بعد دخول الكثير من الأعاجم للإسلام واختلاطهم بالمسلمين. Ang ibig sabihin po nito ay sa mga panahon na lumaganap na po o nag-umpisang lumaganap ang tinatawag na relihiyong Islam sa mundo, ay nagsilabasan ang mga tao na pumapasok po sa tinatawag na Islam. So maraming mga tao ang yumakap sa relihiyong Islam, kaya naman naghalo ang mga Islam, mga Muslim at ang hindi mga Muslim, naghalo sa panahong iyon ang mga Arab at ang hindi Arab. Naghalo po sa panahong iyon ang marunong magsalita ng wikang Arabic at ang mga tao na hindi marunong magsalita gamit ang wikang Arabic. Kaya naman lumabas po ang tinatawag na ilmun nahu. So bakit nga ba nagkaroon ng ilmun nahu? Ano nga ba ang connection nito sa pagpasok ng hindi Muslim sa Islam? Ano nga ba ang connection nito sa pagpasok ng mga tao na hindi marunong magbigkas, magsalita gamit ang wikang Arabic? Ano nga ba ang connection dito ng tinatawag na kaalaman sa nahu? After po nung pumasok na ang after ng pagyakap ng mga madaming tao sa tinatawag na relihiyong Islam, ay naging dahilan po nun napamahal po sila sa Islam, at sa kadahilan ng napamahal po sila sa Islam ay gusto nilang makagawa ng maraming kabutihan. Ang una po rito, alam po natin na ang pagbabasa ng Quran ay malaking gantimpala ang makukuha natin mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman isa sa hadith na binanggit ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi."
binanggit ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, inyong basahin ang tinatawag na aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat katotohanan na ang Quran, ang wika ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binasa natin ito sa mga araw na nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, kapag bumalik po tayo sa bumalik po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, o kapag namatay po tayo, nandun po tayo sa ating libingan, ang Quran ang magsisilbing abogado natin. Okay? Siya yung magliligtas sa atin. Okay? Siya yung magliligtas sa atin sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, kung binabasa natin ang wika ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na nabubuhay tayo sa mundong ibabaw, ang Quran po, siya po yung isa sa mga makakatulong sa atin. Siya yung isa sa makakatulong sa atin sa tinatawag na hereafter, sa araw na babalik tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? So yun po ang kagandahan ng tinatawag na Quran. Maraming tao ang yumakap sa Islam at nais makagawa ng maraming kabutihan, kaya naman agad silang nagpaligsahan para magbasa ng Quran, para makakuha ng malaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit ang malaking problema sa mga panahong iyon ay ang Quran po, sinusulat po ang Quran na wala po siyang tinatawag na harakat. Ang Quran ay wala po siyang vowel sa time na iyon, at ang Quran po ay walang mga tuldok. Ang ba, ta, tha ay sinusulat lamang kagaya nito. Wala po silang mga tuldok. Ang jim, ha, kha ay sinusulat din po sa ganitong pamamaraan. So wala pong mga tuldok ito. So hindi po kayang i-differentiate ng bagong yakap sa Islam kung alin dyan ang ba, ta, tha, alin dyan ang jim, ha, kha. Sapagkat sa panahong iyon, ang mga Arabs ay kaya nilang basahin ang wika ng Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi nila kailangan ng mga tuldok, hindi nila kailangan ng mga tashdid, hindi nila kailangan ng mga vowels para bigkasin, basahin ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat sila po ay Arab at iyon po ang kanilang lingwahe. So kanila itong nababasa kahit walang mga tuldok, walang mga vowels, walang mga harakat, walang mga tashdid, at kanila po itong naiintindihan. So ganon po ang mga Arab sa unang panahon. So hindi po nila kailangan ng mga tashdid para maintindihan, hindi rin po nila kailangan ng mga tuldok para maintindihan ang aklat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, maraming mga tao na yumakap sa Islam at nais nilang magbasa ng Quran. Ang nangyari po sa pagbabasa nila ng Quran ay posibilidad na magkakamali po sila sa pagbigkas nito, sapagkat una, wala po itong mga tuldok. Pangalawa, walang mga tashdid. Pangatlo ay wala po itong mga vowels, wala pong fatha, kasra, dhamma, as-sukun para mabigkas nila ng maayos ang tinatawag na wika ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ganong kadahilanan po ay tamma wad'u qawa'idin nahu li awwali marratin biwasitati Abil Aswad ad-Du'ali. Sa panahong iyon po ay lumitaw ang tinatawag na ilmun nahu sa pamamagitan ni Abul Aswad ad-Du'ali. So si Abul Aswad ad-Du'ali, siya po ay isang tanyag na scholar o alim, may alam sa tinatawag na ilmun nahu, sapagkat siya po ang nagpasimuno sa tinatawag na ilmun nahu. Siya yung nag-aral talaga, nag-research patungkol sa ilmun nahu. At pang-apat, si Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, awwalu man dalla Abul Aswad ad-Du'ali ala an-nahu. So sa panahong iyon ay ang khalifa po, ang leader ay si Ali ibn Abi Talib.
So sa panahon ni Ali ibn Abi Talib ay nagsipasukan ng mga tao sa Islam at napansin niya na maraming nagkakamali sa pagsasalita ng Arabic, maraming nagkakamali sa pagbigkas ng tinatawag na Quran, kaya naman inutusan po niya, siya po ay nag-utos kay Abul Aswad ad-Du'ali para tuklasin ang tinatawag na ilmun nahu, para tuklasin ang tinatawag na kaalaman sa an-nahu. Kaya naman si Abul Aswad ad-Du'ali ay nag-research, siya po ay nag-aral, tinuklas ang tinatawag na ilmu nahu, at siya po ang nagpasimuno sa mga harakat, mga vowels. Siya po ang nagpalitaw sa al-fatha, al-kasra, ad-dhamma, as-sukun, at siya rin po ang nagpasimuno na maglagay ng mga tuldok sa mga huruf na nakalagay sa wikang Arabic, sa mga huruf na nakasulat sa wikang Arabic. Kaya naman po sa panahon niya ay nung tinuklas niya ang tinatawag na ilmun nahu ay ang ba, ta, tha ay isinusulat na po sa ganitong paraan, at ang jim, ha, kha ay ganito din po ang kanyang pagkasulat. Ang ba, ta, tha, ang ba ay may tuldok, may isang tuldok sa kanyang ibaba, ang ta ay meron siyang 2 tuldok sa itaas, at ang tha ay 3 tuldok sa kanyang itaas, at ang jim naman po ay meron siyang tuldok sa kanyang ibaba. Ang kha ay ang tuldok niya po ay nasa itaas, at ang ha ay wala po siyang tuldok. So ganong pamamaraan sa pamamagitan ng tinatawag na ilmun nahu ay mas mabibigkas ng sino mang Muslim ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala gamit ang mga vowels. Sa ganoon pong pamamaraan ay mabibigkas po natin ng maayos ang Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga harakat, mga vowels, mga palatandaan na nakalagay sa mga huruf sa itaas o sa ibaba ng mga letra. So ganun po ang kahalagahan ng tinatawag na ilmun nahu, at iyon po ang simula ng tinatawag na ilmun nahu. Ang kasunod po na katanungan ay ma hiya ahamiyatu ilmin nahu? Ano nga ba ang importansya ng tinatawag na kaalaman sa an-nahu? Ang una ay al-hifadhu ala al-lughati al-arabiyyati min ad-daya'i bisababi hijrati al-arabi ila bilad al-ajam wa ikhtilatihim bil a'ajim. Ano nga ba ang importansya ng tinatawag na an-nahu? Ang una po niyang importansya, sa pamamagitan po ng ilmun nahu ay mapapangalagaan po natin ang wikang Arabic. Mapapangalagaan natin ang wikang Arabic sapagkat sinabi natin kanina, sa pagpasok po ng ibang mga tao sa relihiyong Islam, sa kanila pong pagyakap sa relihiyong Islam, ay dumami po ang bilang ng mga Muslimun, at sa ganong kadahilanan ay naghalo na po ang Arab at ang hindi Arab, ang Muslim at ang hindi Muslim, at ang iba pang mga sekta. Sa ganong kadahilanan po ay magkakaroon po tayo ng problema sa tinatawag na wikang Arabic. Ibig sabihin ay mawawala po ang tinatawag na al-lughatul arabiyyah, wikang Arabic, kung wala po ang tinatawag na ilmun nahu, sapagkat siya po yung dumedepensa sa tinatawag na wikang Arabic. Kung wala pong ilmun nahu ay wala rin pong wikang Arabic. Mayroon po tayong wikang Arabic, ngunit hindi na po siya original. Okay? Hindi na po siya magiging Arabic na ginagamit po ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o yung tinatawag po na al-lughatul arabiyyatul fusha. Ibig sabihin yung Arabic grammar. Unang-una na ginamit po sa Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang lingwaheng yan din po ay ginagamit ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So iyon po ang unang importansya ng tinatawag na ilmun nahu. Pangalawa ay ma'rifatu tarkibil kalimat. Pangalawa sa importansya ng ilmun nahu ay ma'rifatu tarkibil kalimat. Sa pamamagitan po ng an-nahu ay maaayos po natin ang tinatawag na pagkasunod-sunod ng mga salita sa isang
pangungusap. Ibig sabihin, pag naayos po natin ang paglagay ng mga salita sa bawat pangungusap, ay mas madali po natin itong maiintindihan at madali rin pong maiintindihan ng sino mang bumabasa rito. Iyon po ang pangalawang importansya ng tinatawag na ilmun nahu. Ang pangatlo po ay al-qudratu ala fahmi al-Quran al-Karim wal ahadithin nabawiyyati bishaklin sahihin. Ang pangatlong importansya po ng tinatawag na ilmun nahu, sa pamamagitan po ng ilmun nahu ay matutulungan po tayo para mas maintindihan po natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan po ng pagbasa natin sa mga tafsir ng Quranul Karim ay mas makakatulong po ang tinatawag na nahu para mas maintindihan natin kung ano ang tinutukoy sa tafsir sa kahulugan ng ayah na ating binabasa. At sa pamamagitan din po ng nahu ay matutukoy po natin kung ano ang ibig sabihin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang binigkas o binanggit na hadith. At ang panghuli po na importansya ng tinatawag na ilmun nahu ay yusa'idu ala fahmin wa ta'allumil ulumil ukhra. Yusa'idu ala fahmin wa ta'allumil ulumil ukhra. Ibig sabihin, sa pamamagitan po ng nahu ay natutulungan din po tayo nito para mas maintindihan po natin ang iba pang kaalaman. Sa pamamagitan ng nahu ay mas maiintindihan natin ang kahulugan ng ilmu tajwid, mas maiintindihan natin ang ilmu hadith, mas maiintindihan natin ang ilmu qiraah, mas maiintindihan natin ang ilmu kitabah at ang iba pang mga kaalaman sa relihiyong Islam o iba pang mga kaalaman na ating pinag-aaralan gamit ang wikang Arabic. Ang pang-apat po na katanungan, man hum ashharu ulama'in nahu? Man hum ashharu ulama'in nahu? Sino nga po ba ang mga tanyag na scholars sa tinatawag na ilmun nahu? Sino nga ba ang tanyag na nag-aaral sa tinatawag na ilmun nahu? Ang kasagutan po, una, al-adidu min al-ulama'i akhadhu an Abil Aswad ad-Du'ali. Ibig sabihin ay majority po sa ating mga scholars ay nag-aral po sila mula kay Abul Aswad ad-Du'ali. Sino nga ba si Abul Aswad ad-Du'ali? Siya po yung binanggit natin kanina na nagpasimuno sa tinatawag na ilmun nahu. Sa pamamagitan po ni Abul Aswad ad-Du'ali ay lumitaw po ang tinatawag na ilmun nahu. Sa kanya pong tulong, sa kanya pong kaalaman ay natuklas natin ang tinatawag na fatha, kasra, dhamma at ang tinatawag na sukun at ang mga tuldok na ginagamit sa huruful hija. Ang mga tuldok na ginagamit sa ba, ta, tha at sa mga iba pang letra nito na napapaloob sa tinatawag na huruful hija o mas kilala bilang Arabic alphabets. Okay? Yan po yung una. Pangalawang tanyag na may alam, scholar sa tinatawag na ilmun nahu ay si Al-Khalil ibn Ahmad. Al-Khalil ibn Ahmad. Si Khalil ibn Ahmad, siya po yung isa rin po sa mga tanyag na scholars patungkol po sa ilmun nahu at isa po sa kanyang sikat na estudyante ay si Sibawayh. So kung kilala po na marami pong mga estudyante na nakaka-recognize ng pangalang ito. Ang pangalang ito po ay si Sibawayh. Ang tawag po sa kanya ay Imamun Nahu. Siya po yung scholar or may malaking pag-unawa, may malaking kaalaman, mas malawak na kaalaman patungkol sa wikang Arabic. At si Sibawayh po, ang tanyag na scholar po na si Sibawayh, ang kanya pong butihing ustad ay si Al-Khalil ibn Ahmad. Ibig sabihin ay ang nagturo po sa kanya ay walang iba kundi si Al-Khalil ibn Ahmad. Okay? Ang isa po sa kanyang kilalang estudyante ay si Sibawayh. Kasunod po nun ay
Sabi po ni Abu Ali al-Qali, sabi niya po, awwalu man wada'a al-arabiyyata wa naqata al-masahifa Abul Aswad ad-Du'ali ala annahu awwalu man wada'a ilma an-nahw fahuwa alladhi wada'a naqata al-masahifa kadhalika. Wal'an سنقدم لكم مثالا على تطور نظام الكتابة العربية. Ngayon po ay magbibigay po tayo ng halimbawa kung paano nga ba mas nag-improve ang tinatawag na wikang Arabic. So ang una po, ang pinakaunang wikang Arabic ay sinusulat po sa ganitong pamamaraan. So ito po ang pinakauna. Makikita po natin, mapapansin po natin na wala po itong mga harakat. Ibig sabihin, wala po itong fatha, walang kasra, walang dhamma, walang sukun, wala po silang harakat, wala po silang vowels, wala po silang mga palatandaan, at wala rin po silang mga tuldok. Kasunod po niyan ay sa pag-improve po, pag-improve ng tinatawag na wikang Arabic, makikita po natin na mayroon na po silang harakat, mayroon na po silang mga vowels o palatandaan. Ngunit, impormasyon po, karagdagang impormasyon, sa panahon po ni Abul Aswad ad-Du'ali, bilang pampalit po sa tinatawag na fatha, kasra, dhamma at sukun, ang pinakaunang vowel na lumitaw sa panahon ni Abul Aswad ad-Du'ali, kanya pong sinusulat ang fatha bilang isang tuldok. Okay? Nagre-representa po ang isang tuldok sa itaas ng harf o letra bilang fatha sa panahon ni Abul Aswad ad-Du'ali. At kapag ito naman po ay kasra, ay nilalagyan niya ng isang tuldok sa ilalim ng isang letra. At kapag ito naman po ay dhamma, ay nilalagyan niya po ng tuldok sa gitna ng isang letra o ng isang harf. At kapag ito po ay tanwin, ay nilalagay niya po ang dalawang tuldok. Ibig sabihin, dalawang tuldok sa itaas kapag ito ay fathatan, dalawang tuldok sa ibaba kapag ito ay kasratan, at dalawang tuldok sa gitna ng harf kapag ito ay dhammatan. At kung sukun po ay wala po siyang nilalagay na tuldok. So makikita po natin, mababasa natin. Ang unang halimbawa ay Bismillahirrahmanirrahim. Wala siyang mga tuldok, walang tashdid, walang vowels. Pangalawa, mayroon po siyang vowels, ngunit nakasulat po ang mga vowels sa pamamagitan ng tuldok. Okay? So kasunod po ay Bismillahirrahmanirrahim. So mapapansin natin na ang ba ay meron siyang kasra, ngunit ang bilang pampalit po ng kasra ay ginawang sukun sa ilalim ng ba. So mapapansin po natin, Bismillahirrahmanirrahim, ang gamit po natin dito ay mga tuldok. Pangatlong halimbawa ay Bismillahirrahmanirrahim. Sa pangatlong halimbawa po ay ganun din, gumagamit din po ng tuldok, ngunit nadagdagan na po ng tashdid. Kapag doble po ang isang harf, ang isang letra, ay nilalagyan po natin ng tashdid sa kanyang itaas. At ang pang-apat po, nung nakompleto na ang tinatawag na ilmun nahwu, nung nakompleto na ang pagsasaliksik ni Abul Aswad ad-Du'ali sa tinatawag na ilmun nahwu, ay ganito na po ang kanyang larawan. Hanggang sa panahon po natin ngayon ay nagagamit po natin ito. So makikita po natin, Bismillahirrahmanirrahim, kumpleto na po ang kanyang mga tuldok, mayroon na po siyang mga tashdid, at mayroon na po siyang mga harakat, mayroon na pong kasra, mayroong fatha, okay? Mayroon na pong as-sukun. So sa time po na ito ay nakompleto na po ang tinatawag na ilmun nahwu, kaya lumabas na po ang tinatawag na mga tuldok, nakompleto na po ang mga tuldok sa bawat huruf, letra sa wikang Arabic, at nakompleto na rin po ang mga palatandaan nito, mga vowels o tinatawag na harakat sa wikang Arabic. So alhamdulillah, ito po ang improvement mula sa unang panahon hanggang sa panahon natin ngayon sa tinatawag na sa tulong ng tinatawag na
ilmun nahu. So kung mapapansin po natin sa unang halimbawa ay hindi po natin masyadong mabasa, liban na lang po kung tayo ay Arabo. Pangalawa ay medyo mababasa po natin kung nakapag-aral po tayo sa sinaunang kaalaman sa ilmun nahu. Pangatlo ay mas klaro na po siya. At pang-apat ay mas pinasimple at mas maiintindihan na po natin sa pamamagitan ng mga palatandaan na nilagay ni Abul Aswad ad-Du'ali. At bilang panghuli ay magbibigay po tayo ng mga topiko na maaari po nating pag-aralan o maaari mong malaman sa tinatawag na ilmun nahu, o kung ano nga ba ang parasyal na mga topiko na malalaman po natin kapag nag-aral po tayo ng tinatawag na ilmun nahu. So ito po ang هذه الأمثلة من الموضوعات التي سندرسها في علم النحو. إذن أمامكم الموضوعات التي سندرسها في علم النحو. أولا هناك نوعان من الجمل الجملة الاسمية والجملة الفعلية. Ibig sabihin, ang una po, malalaman po natin sa tinatawag na ilmun nahu na sa ilmun nahu ay meron po tayong dalawang sentence, meron po tayong dalawang pangungusap. Ang unang uri po ay tinatawag na jumlatun ismiya, pangalawa ay jumlatun fi'liya. Ang pangalawa, al-jumlatul ismiyatu hiya allati tabda'u bismin. Ano nga bang ibig sabihin ng jumlatul ismiya? Ang jumlatul ismiya ay lahat po ng pangungusap, lahat ng sentence na nagsisimula sa isim. Ano nga ba ang tinatawag na isim? Ito po ang tinatawag na noun or pangalan. At inshallah subhanahu wa ta'ala mapapag-aralan po natin ito sa tinatawag na ilmun nahu. Pangalawa, al-jumlatul fi'liyatu hiya al-jumlatul lati tabda'u bi fi'lin. At ang jumlatul fi'liya naman po, ang pangalawang uri ng sentence o pangungusap ay siya po yung pangungusap na nagsisimula sa fi'il, nagsisimula sa verb, nagsisimula sa action word. Kapag ang isang pangungusap ay nagsisimula sa verb or action word, ang tawag po sa kanya ay jumlatul fi'liyah, al-jumlatul fi'liyah. Pangapat po, al-jumlatul ismiyatu tatakawwanu min mubtada'in wa khabarin. At ang jumlatul ismiya naman po ay meron po siyang dalawang bahagi. Tatakawwanu min mubtada'in wa khabarin. Ibig sabihin, ang jumlatul ismiya ay binubuo ng dalawang bagay, dalawang words o dalawang kalima. Ang una po nito ay tinatawag na mubtada, ang pangalawa po ay khabar. Ang ibig pong sabihin ng mubtada ay simuno, ang khabar naman po ay panag-uri. Simuno at panag-uri. Kung sa wikang English po ay subject and predicate. So iyon po ang tinatawag na jumlatun ismiyah. Ang panglima po ay al-jumlatul fi'liyatu tatakawwanu min fi'lin wa fa'ilin. At ang jumlatul fi'liya naman po, jumlatul fi'liya, yung binanggit po natin kanina na nag-uumpisa po sa verb or action word, ay binubuo din po ito ng dalawang salita. Okay? Binubuo po siya ng dalawang salita. Ibig sabihin, ito po ang kanyang mga haligi. Una po ay ang tinatawag na fi'il, ang pangalawa ay fa'il. Ang ibig sabihin po ng fi'il ay verb or action word, at ang fa'il po ay siya po yung doer na gumagawa sa binanggit natin kanina na action word or verb. So iyon po ang mga pangunahing mawdu'at o pangunahing mga topiko na posible po nating mapag-aralan sa tinatawag na ilmun nahu. So ito po ang ating introduction lamang para sa mga estudyante na hanggang ngayon hindi po nila alam, wala po silang sapat na impormasyon patungkol sa ilmun nahu. Naway ang impormasyon po na nabanggit natin kanina, naway makatulong po sa bawat isa para mas kilalanin po natin ang ilmun nahu at para mas mahalin po natin ang tinatawag na ilmun nahu, sapagkat ito po ay nakasulat sa wikang Arabic, at ang wikang Arabic po ay ginagamit po natin sa pagbabasa sa Quran at ng hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tayo po ay gusto po nating magsaliksik ng kaalaman at gusto natin po na mas dagdagan ang ating kaalaman para mas maintindihan ang Quran at ang hadith ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So inshallah subhanahu wa ta'ala,
walang ibang paraan para mas maintindihan natin ang Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng hadith ng Nabi Muhammad SAW. Iyon po ang pag-aaral natin sa wikang Arabic. Pagtuklas po natin sa wikang Arabic, sapagkat ang Quran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at ng hadith ng Nabi Muhammad SAW, lahat po ng dalawang ito ay nakasulat po sila sa lingwaheng Arabic. Kaya naman po, mas malalaman lang natin, mas makikilala natin, mas maiintindihan natin ang kahulugan ng dalawang ito sa pamamagitan din po ng pagsasaliksik ng kaalaman patungkol sa wikang Arabic. So hanggang dito na lamang po. Naway padaliin sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pagsasaliksik natin ng kaalaman sa relihiyong Islam, at naway gantimpalaan po tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating mabubuting gawain. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق والسداد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم.